Magandang gabi sa inyo pong lahat. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating series of lessons sa New Life Behavior na binuo ng kapatid na Dr. H.M. Motsinger, nasa lesson 3 pa po tayo. Unit 1, Course 1, Lesson 3. Actually, yun po ang kanyang classification. At ngayon po ay napamagatan itong A New Question, A New Life, o may bagong tanong, bagong buhay. No? At mapapansin po ninyo na hindi ko na isinalin pa sa Tagalog ang karamihan sa mga nasa ating outline sapagkat naisip ko tayo po ay global na. Nasa World Wide Web na po tayo. At hindi na lamang tayo para sa isang lokal na congregation, ang ating mga lessons, kundi para na po ito sa lahat. At naisip ko rin na baka mayroong mga hindi nagsasalita ng Tagalog na gustong maunawaan yung ating lesson. Kaya sinadya ko nang huwag nang i-translate yung karamihan sa mga outlines po natin o nasa outlines po natin. No? Ang mga verses po natin ay nasa Tagalog pa rin. Subalit nariyan po ang mga scriptures na pwede po nilang buklatin, pwede nilang buksan, no? Upang maunawaan pa rin nila ang kabuuan ng ating lesson. So nung nakaraan, ang pinakaunang lesson po natin sa series of lessons po na ito ay ang katanungan na mayroon bang pagpapahalaga ang Diyos sa atin? At siyempre, ang sagot po doon ay mayroon. Mayroon siyang pagpapahalaga sa atin. At sa pangalawang lesson natin ay ating tinalakay na tayo ay napakahalaga sa Diyos. We are of great value. At pagkatunayan ay sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ang tanging anak niya ang ipinadala para tayo ay sagipin, upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, at nangangahulugan po yun ng pagpapahalaga niya at ng ating napakamahalaga na individual sa kanya pong harapan. Ngayon po ay may isang katanungan ang nais nating pag-usapan. No? Kung ano ang ating gagawin sa Panginoong Jesus. No? At katulad ng mga Bible characters, mayroon silang pagpapasya kung ano ang ginawa nila sa Panginoong Jesus. Si Apostle Peter, nung gabi na hinuli ang Panginoong Jesus at siya ay naroon sa paligid-ligid, nagmamasid, pinuntahan siya ng isang alilang babae at tinanong siya, kilala mo ba yung taong yon na nililitis, tumutukoy mo sa Panginoong Jesus? Merong pa sanang pagkakataon si Pedro na kanyang ipahayag ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus at sabihin niyang, I know that man. Kaya lamang po, sa kanya pong pagpapasiya ay kanyang ipinagkaila. Not only once, but twice and thrice, 3 times na pinagkaila niya. At doon niya na-realize, sapagkat tumilaok ng manok, na-realize niya ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, bago titilaok ang manok ay 3 beses mo akong ipagkaila. At dahil sa kanyang realization, mga kapatid, no, siya ay lumabas, sabi roon, at magulhol. And Peter wept. No? Umiyak siya ng tudo. Nagsasabing nalungkot siya sa kanyang ginawa at pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. And from that time on, maunawaan natin na hindi na niya inulit ang kasalanan yon at sa halip ay he devoted his life in teaching people, preaching the Lord Jesus Christ to the people. Oo. Si Apostle Matthew at katulad din po ng iba pang mga apostles and disciples ay kanila pong isinulat ang patungkol sa Panginoong Jesus. No? Si Apostol Pablo naman, ipinaliwanag niya ang patungkol sa Panginoong Jesus. Ito yung ipinangaral sa mga tao kung sino siya. At in fact, sinasabi niya na ang Ebanghelyo ay ang kamatayan ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagkalibing at ang pagkabuhay niyang muli.
At sinasabi niyang ito yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Ang Ebanghelyo, ang Panginoong Hesus ang ipinakilala sa mga taong nakinig sa Kanya, unay sa mga Hudyo, mga kababayan niya, mga kalahi niya, at lalo na sa mga hintil kung saan siya ay nagministeryo. At mayroon pong isa pang Bible character na itong si Felix na isa sa mga gobernador o isang gobernador na kung saan ay dinala si Pablo sa kanyang harapan upang litisin at isumbong sa isang hindi naman na makatotohanan na sumbong. Sabi siya raw ay nanggugulo. No? At nung makaharap ni Pablo itong si Felix ay pinakilala niya, pinangaral niya ang Panginoong Hesus sa kanya. Alam niya ang tugon ni Felix, humayo ka muna Pablo. Kung marirealize ko na, kung maintindihan ko na, kung kinakailangan ko na, ipapatawag kita. Kasi sabi ni Pablo sa kanya, hinikayat niya siya na maging Kristiyano. Kaya pinospone niya ang pagpapasya patungkol sa Panginoong Hesus. Tayo ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay nakaharap sa katanungang, what will I do with Jesus? Ngayon nalaman natin na tayo pala ay napakahalaga sa Panginoon and that we are of great value at ang Diyos ay may pagpapahalaga sa atin. Ano naman ang ating gagawin sa Panginoong Hesus? I suggest we will follow Jesus. Tayo ay susunod sa Panginoong Hesus. At sa anong paraan tayo susunod sa Panginoong Hesus? Una, we will walk a new life. Tayo ay lalakad ng panibagong buhay, mga kapatid. Tayong mga nauna na sa Iglesia ng Panginoon, nangabautismuhan na. Supposed to be noon pa, tayo ay nagkaroon na ng bagong buhay. Yung mga hindi pa po o wala pa po sa Iglesia ng Panginoon, ang aming encouragement sa inyo ay maging kaanib kayo ng Iglesia, maging Kristiyano kayo nang magkaroon kayo ng bagong buhay. Sa anong paraan pala tayo nagkaroon ng bagong buhay? Tayong mga naging Kristiyano na. Well, sabi ni Pablo sa Roma Kapitulo 6, versikulo 4, tayo nga ay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So ang talata ay nagsasabi po, paano tayo magkaroon ng panibagong buhay? Mayroong binanggit si Apostol Pablo na sa pamamagitan ng bautismo. Una ay sinasabi niyang namatay tayo sa bautismo, nangalibing tayo sa bautismo, at pagkatapos noon ay makalalakad tayo sa panibagong buhay. Paglalarawan po ng resurrection, pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Hesus. Sa makatuwid sa bautismo sa tubig, pagkatapos po nito, ay ang bagong buhay, ang new life. We will live a new life. At tayong mga Kristiyano na, nangyari na sa atin yon. Pagkatapos umahon tayo mula sa tubig, mula sa pagkakabautismo, yun ang panahon na tayo ay nabuhay sa panibagong buhay. At hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy tayo sa ating bagong buhay. At lahat po na nagkaroon ng bagong buhay sa aklat ng gawa, lahat po sila nabautismuhan. Lahat po na nagbalik loob sa Panginoon mula sa gawa Kapitulo 2, Kapitulo 8, 9, 10, 13, 16, 18, yan, basahin niyo mga kwento na yan ng mga naging Kristiyano, nagbalik loob sa ating Panginoon. Lahat yan sila nangabautismuhan sa tubig at nagkaroon po sila ng bagong buhay. Now, being able to live a new life is central, napakahalaga, to the Christian faith and is the central focus of this course na ating pinag-aaralan. Pagkakaroon ng bagong buhay. Kaya tinawag itong new life behavior. This new life means a new mind, bagong isip, the mind of Christ, mula doon sa sarili nating pag-iisip, at new behavior, bagong pag-uugali, at ito ay ang pag-uugali na naaayon sa ating Panginoong Hesus. Now, Roma 6:5, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. This tells us that since we have been united with Christ in His death through our baptism,
we certainly can be united with Him in His resurrection. At yung resurrection nga po ng Panginoong Jesus, no, ay nagsasabi rin sa atin na tayo ay nag-resurrect din, no, mula sa ating kamatayan, no, sa ating lumang pagkatao, nailibing tayo sa tubig at pag-ahon natin, nag-resurrect din po tayo kung paano ang Panginoong Jesus ay nag-resurrect mula sa kanyang kamatayan. At this is the good news of the gospel. At the completion of our obedience through baptism, we are brand new babes in Christ. At tayo nga mga Kristiyano ay ganun nga nangyari po sa atin. So yung mga hindi pa nababautismuhan ay hinihikayat po namin kayo. No? Kinukumbinsi po namin kayo magkaroon ng bagong buhay. Sa pamamagitan po ito ng kapanganakan na muli, ang bautismo. Sa bautismo po kayo kasi ay ibibihis nyo ang Panginoong Jesus. Galacia Kapitulo 3, versikulo 27. At once na ibinihis nyo ang Panginoong Jesus, siya na ang makikita sa inyo, hindi na yung lumang pagkatao ninyo. No? At matatawag na kayong Kristiyano. Ayan. At sa pagkapanganak nating muli, sa ating bagong buhay, no? We will see things from God's point of view. No? Doon na tayo sa pananaw ng Diyos. Hindi na yung dati nating pananaw. At madali na po sa atin, it will be easy to act in a different way. Magkakaroon tayo ng tinatawag po na, tinawag nila ito na paradigm change, yung pagbabago ng ating pananaw. No? Hindi na katulad ng dati. Hindi lamang, not only will we be able to love others, but our mark of recognition as Christians will be how we love other Christians. No? Hindi lamang sa katotohanan na mahal natin ang ibang mga Kristiyano, ang mga kapatiran, kundi doon din sa paraan ng ating pagmamahal sa kanila ay mayroong mga pagbabago. At so, to further understand these things, no, para lalo maunawaan natin ang ating tinutukoy na bagong buhay, narito ang mga talata. At unawain ninyo po ang mga talata, kaibang-kaiba. No? Parang 360 degrees na pagbabago. Well, sabi nila, mga namimiloso po, actually, hindi raw 360 degrees. Kasi kapag nag-360 degrees ka, kung saan ka nang galing, doon ka rin. No? Doon ka rin haharap. Kaya mas tama daw yung 180 degrees. Parang about face. Well, the idea is turning back. No? Ang tao na lumalayo sa Diyos, when he repents, siya ngayon ay to the rare march, kung sa mga sundalo pa, sa military pa, no? Babalik na, bilang umad natin sa Tagalog. Sa Ingles, makalumang pag-uutos sa mga military ay to the rare march. Kaya tingnan ninyo ang mga talatang ito. No? Roma 12:14, pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig, pagpalain ninyo ang huwag ninyong sumpain. Ay dati kapag tayo ay inuusig, kapag tayo ay pinapahirapan, madali sa atin ang gumanti. Ngunit sa pagbabago ng ating pananaw, sapagkat tayo nabuhay na panibago, hindi na ganoon. Sabi ni Pablo, pagpalain nyo na lang yung mga nang umuusig sa inyo. No? O huwag nyo silang sumpain. Mapanood ko sa mga telebisyon, mga religious program pa man din. No? Grabe, murahan, insultuhan, at sumpaan. No? Sinusumpa ang mga kagalit nila doon sa TV program po nila o sa YouTube kung saan mapapanood ang kanilang mga videos. Colossians chapter 3 verse 1 to 4, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. O yun ang kaibahan po ng buhay natin ngayon. No? Kaya completely, no, ang pagbabago natin. No? Sabi ni Pedro, nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. So dati pala, marumi. No? Maruming pagkatao, maitim na budhi, maitim na kaluluwa, sabi nila. No? Sa bagong buhay po natin, nalinis na po yung ating kaluluwa. Ayan. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhi na sisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi.
1 John 1:7, kung tayo nasisilakan sa liwanag, dagayan niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dati, doon tayo sa kadiliman naglalakad. Nung magkaroon tayo ng bagong buhay, sa liwanag tayo naglalakad. Sakali man na tayo matisod, magkasalang muli, ang dugo ng Panginoong Hesus ang naglilinis sa atin sa araw-araw. Now, hindi yan mangyayari sa mga hindi pa Kristiyano, sa mga hindi pa nabubuhay ng panibago. Kailangan mo na nilang ipanganak na muli. No? At kapag ganoon, kung magkasala man sila, patuloy ang paglilinis ng dugo ng Panginoon. Galatia 3:26 at 27, sapagkat yung lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay binihis si Kristo. So yung mga wala pang bagong buhay, yung mga hindi pa nabautismuhan, wala pang Kristo sa kanila. Sabihin man nilang tinanggap na namin ang Panginoong Jesus. Kung hindi man na sila nabautismuhan, hindi totoo yun. Sapagkat sa pamamagitan ng bautismo, ibibihis mo si Jesus, tatanggapin mo si Jesus, at doon mo lamang masasabi na ikaw ay nasa kay Jesus at ikaw ay Kristiyano na. Maraming umaangkin na Kristiyano na sila. O angkin lamang po yun. Pero anong sinasabi ng Bible? Totoo ba silang Kristiyano? Ayon sa talata, hindi pa po. No? Kaya mag-isip-isip po ang mga kaibigan natin na nanonood sa Facebook Live na ito. Kung mayroon kami maitutulong patungkol po rito, kontakin niyo po kami. John 13:34 and 35, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito rin ang aking kilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ito ang bagong utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So, kaibang-kaiba sa ating nakaraang buhay. Romans 12:9-10, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Dati-dati, sabi lang, I love you lang, I love you. Pero bibig lamang po yun. Ngayon, sabi ni Pablo, walang pagpapaimbabaw. Kapuutan ninyo ang masama. Dati, gusto-gusto pa natin yung mga masamang ginagawa. Natutuwa pa tayo sa mga ibang tao ay gumagawa ng masama. No? Makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo sa kapurihan, ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Hindi na yung sarili lang natin ang mahalaga. Pinapauna pa natin yung iba. O sige, kayo muna, kayo muna. Problema daw sa traffic sa Manila at sa Cavite na rin. Ang mga driver ay ayaw pong maunahan. Gustong sila ang mauuna. Oo. At dahil sa mentality na yun, na akong mauna, ayun, nagkaka-problema ang ating mga traffic. Singit dito, singit doon. Pero ang Bible principle, ang Christian principle, ipagpauna ng isa't isa ang iba. Romans 13:10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At Philippians 2:2, lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig at magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Isang lamang pag-iisip ang mga kapatid. Isa yung ating pinaka-mission, ating pinaka-focus. Dati, kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya po tayo, kanya-kanyang buhay. At minsan-minsan nga ay nararanasan pa rin natin yun, naiisip pa rin natin yun. Sarili ko, bahala kayo dyan, ito ang aking gusto. Pero hindi pala po dapat na ganoon. Sapagkat tayo ay mayroon ng bagong buhay. Pangalawa, na maaari nating gawin sa katanungang ano ang ating gagawin sa Panginoong Hesus, lalago tayo sa ating pananampalataya. Mayroon na tayong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil nga sa pananampalataya ito ay nananampalataya, ay sumunod tayo, naging masunuri tayo sa Kanya, at tinanggap natin siya sa bautismo, naging Kristiyano po tayo, naging alagad po tayo ng Panginoong Hesus. Pero kailangan po nating lumago. Kasi pinanganak tayong muli. So tayo ay mga sanggol. Ay huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan nating lumaki. So, sa sanggol na usapan, una niya, gagalaw-galaw ang sanggol, katagalan ay babalik-baliktad na siya, mamaya ay gagapang-gapang na siya, at tatayo-tayo na, at hahakbang-hakbang na, 1, 2, 3, 4, at pagkatapos nun ay magtatakbo na. Kapag 2 years old na siya, terrible 2 ang tawag doon, hahabulin mo na, mapapagod ka na sa susunod sa kanya. Now, sa mga Kristiyano, ano ang mga kailangan upang tayo ay lumago? May 3 S. It's not just po sa atin. Studying, sharing, at suffering. Okay, tingnan natin na paano mangyayari ito.
Noong tayo ay maging mga Kristiyano, naging baby Christian nga po tayo, no? Pero pwede na tayong lumago. Kailangan nating lumago. Bakit? Sabi ni Pablo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala ng anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So ito yung description niya ng ating paglago. Bakit? Verse 14, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Makakalungkot pong isipin, halimbawa mga Kristiyano na nakarinig ng ibang aral mula sa ibang tao, ibang mga ngaral na nagpapakilala mga pastor o sugo, naniniwala. Kasi hindi pa malago ang kanilang pananampalataya, nadadala pa sila, napapahapay dito at doon, dinadala sa magkabi-kabila sa hangin ng aral. Verse 15, ang nararapat kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga bagay, si Kristo. Let us grow in Christ. Opo, may mga matagal nang nangabautismuhan, no? Kristiyano na, pero kinukulang sa aral kasi hindi man nag-aaral. Meron tayong Bible studies, hindi dumadalo. Pag nagsisermon, baka hindi nakikinig. Kaya, nang marinig nila ibang aral na nagustuhan nila, doon na sila napunta sa iba ang aral. Okay? So, hindi. So, ayaw natin na tayo ay mabansot sa ating pananampalataya. Kailangan natin, we have to grow up in our faith. Sa Pedro chapter 2, 1 and 2, unang Pedro, sabi ni Pedro, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa pananampalataya o sa ikaliligtas. Ang word na ginamit niya, nasain. No? Gustuhin natin. So active verb ito. Tayo mismo ang may gusto. No? Hindi natin hinihintay na ialok pa nga sa atin. Hindi natin hinihintay na subuan pa tayo. Tayo mismo ang gagawa ng unang aksyon na gustuhin natin ang gatas na walang daya, referring to the Word of God. Well, sa mga madaling unawain na bahagi ng kasulatan, kasi mayroong mahirap na bahagi. So nagsisimula tayo doon sa parang gatas lamang muna, pang baby muna. Katagalan, sa pagluwat ng panahon, ay magiging mga matured na tayo, kaya na natin. Ang aklat ng Apokalipsis, aklat ng Ezekiel, Daniel, yung mga tinatawag na figurative languages, kakayanin na natin yon. 2 Peter 3:18, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At marami pang mga talata, mga kapatid. No? At sa pag-aaral ay daragdag natin ang tinatawag na pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Maiwasan po natin yung parang pahapyaw lang ang ating pag-aaral. Sa 2 Timothy 2:15 na sinasabi, study to show yourself approved unto God. Ang 2 Timothy 3:16 sinasabing ang scriptures, ang kasulatan, no, is profitable, kapakipakinabang, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. No? Kung ito ay ating pagbulay-bulayan, ay mangyayari ito sa ating buhay. Matuturuan tayo, sasawayan tayo, itutuwid tayo, at tayo ay i-guide niya. No? Kailangan lamang i-internalize po natin ang salita ng Diyos. Ang internalizing ay hindi lamang studying. No? May meron pang bahaging memorizing and meditating. Ang word na meditating ay pagbubulay-bulay sa Tagalog. Sa Psalms chapter 1 ay dinescribe sa atin, no? Inilarawan sa atin ang matuwid na tao. Ang sabi roon, kundi ang kanyang kasayahan, no? ng taong matuwid, ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kanya, no? The righteous man meditates on the word of God day and night. Kinakapos po tayo.
baka guilty tayo na once a week lamang or twice a week lamang. Kailangan pala, day and night ay meditating tayo, nagbubulay-bulay. Tingnan natin sa Book of Psalms, no, ang mga katuruan ito. Psalms 19:14, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Psalms 49:3, ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay magiging sa pag-uunawa. And then sa New Testament, Philippians 4:8, katapos-tapusan mga kapatid, anong bagay na katotohanan, bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ano raw, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Meditate on these things. Pagbulay-bulayan niyo ang mga ito. So, ang sinasabi po natin, no, ang Biblia, the Bible, is our owner's manual on how to live as Christians. Ang manual ng isang sasakyan, no, yun ang inyong pag-aaralan para magaling ang inyong pag-aalaga sa iyong sasakyan at alam mo anong inyong gagawin. So, ganoon din po, kung ang Bible ang ating manual, no, ang Bible ang ating manual, pinag-aralan natin ito, pagbulay-bulayan na ito, magiging maayos po ang ating buhay. Alam po natin ang ating gagawin sa ating buhay. At lalago po tayo. At once na tayo ay nakapag-aral na, nakapagbulay-bulay na, huwag nating sarilinin. Huwag sarilinin upang tayo lumago lalo. Ibahagi natin ito sa iba. At ang pagbabahagi, di ba nahulugan na public eh. Ang iba, ang idea nila ng pangangaral, kailangan doon sila sa pulpito. Kaya pag nasa pulpito na sila, parang masaya na sila. No? Pero personally, wala naman talaga silang ginagawa na pangangaral doon na sa pulpito. Ang ginagawa nila, gusto lang nila na makita. Nangangaral sila doon sa pulpito. Pero privately, wala. No? Magsimula tayo one-on-one, no? Na pangangaral ng salita, pamamahagi ng kanyang salita, and then magiging madali na sa atin ang public na pangangaral. In fact, kahit na wala kang sabihin, pwede na maipamahagi mo ang iyong pananampalataya. O ito yung sabi ni Pedro, unang Pedro 3:1-2, kaya hindi naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita, sa pamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae, sa pagkamasad nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Payo ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano na ang kanilang partner ay hindi pa mananampalataya. Magpakabait kayo, sabi niya. No? Na upang kahit na walang salita-salita, makikita ng inyong mga mister, na inyong mga misis na hindi pa Kristiyano, ang inyong pag-uugali na tama bilang Kristiyano. At sila ay mahihikayat, makukumbinsi sila na sumampalataya din naman. Kasi nakita nila yung magandang resulta sa iyo ng pagiging Kristiyano mo. Gandaan. So yun ang sharing natin, hindi lamang sa salita, kundi sa ating buhay mismo nakikita ang ating pananampalataya. So we should go beyond just living a good example. No? Hindi lang naman example ang kailangan. Dagdagan natin ito ng pananalita. Si Cornelio, ang ganda ng description ng buhay niya, pero kinulang siya. No? Madasalin siya, nagbibigay siya ng mga tulong, gumagawa ng mga mabuti, mayroon pang isa, kailang kulang. Anong kulang? Hindi siya Kristiyano, hindi sila bautismuhan. Kinailangan siyang turuan ni Felipe upang maging Kristiyano siya. So ganoon din ang iba pong mga tao. Kailangan nating turuan sila paano maging Kristiyano. Lalo na kung sila ay napakabait na, nasa kanila ng katangian ng pagiging Kristiyano pero hindi pa nabautismuhan, kailangan silang mabautismuhan. Magkaroon ng buhay na bago, katulad ng ating pinag-aaralan. And then, ang huling na paraan upang tayo lumago ay naranasin natin ang mga sufferings, o paghihirap o pagtitiis. Roma 8:18, sapagat napatutunayan ko na sa pagtitiis, sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. No nga, mayroon po palang mga pagtitiis. No? Sabi nga, ang ating pagsunod sa Panginoong Jesus is not a bed of roses. No? Hindi tayo pinangakuan ng isang madaling buhay lamang. Mayroong mga persecutions, pag-uusig. Well, unang-una sa family, sabi nga niya ng Panginoong Jesus, hindi ako dumating upang bigay ng kapayapaan, kundi tabak, pagkakahati-hati, nang dahil nga po sa pagsunod ng isa sa katuruan ng Diyos, yung iba naman na miyembro ng pamilya ay ayaw,
So mayroong pagkakahati-hati as far as pananampalataya sa Panginoon ang pinag-uusapan. Bahagi yan ngayon ng ating pagtitiis. Pagtiisan natin sila at ang ating kalagayan. 1 Peter 4:12-19, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Mayroon talagang pagsubok. No? Oo. Sabi nga lamang, huwag na tayong magtaka na mayroong pagsubok. Pero ang pagsubok ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. At ito ay ating ginagawa habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus. Habang tayo narito sa mundo, ay dadanas tayo ng mga pagsubok at ng mga pagtitiis. Kaya mapalad, ang sabi, sa mga marunong magtiis. At kapag tayo nagtitiis, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin po sa iba. No? At sa pagkikipagtiis natin sa iba, nagkakaroon tayo ng magandang bonding. Banding hindi lamang sa yung ating nakasanayan na banding, pero mas malalim pa na banding kasi sama-sama tayo na nagtiis. And we can even mature to the point of considering it a joy and a privilege to suffer for Christ. O kailangan pa po natin lumago dito sa puntong ito. No? Ang marami sa atin hindi pa rin po natututo na mamuhay para sa Panginoong Hesus. Sarili pa rin natin ang ating pinapahalagahan, pinaka. At hindi pa natin kaya na mamuhay para sa iba at para sa Panginoong Hesus. James chapter 1 verse 2, kapag tayo ay may mga pagtukso at paghihirap, anong sabi niya? Count it all joy. Ituring na lamang natin na kagalakan kapag tayo ay pinag-uusig o kaya pinapahirapan o kaya ay nagtitiis. Ang katulad po natin ay mga diamond, ang pagkakaroon ng diamond. Na dati, ang diamond naman ay sinasabing rough. No? A diamond in the rough looks like a piece of coal, parang uling lamang. No? Maitim, pangit. But in the process, ginagamitan siya ng apoy at kung ano pa mga ginagawa sa kanya, lumilitaw yung kanyang kagandahan. At sa maraming mga pagpuputol sa kanya, ayun, lalong nakikita ang kanyang hinang, kagandahan. At ganoon daw po nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Sa dami ng mga pagtitiis niya, pag-uusig na nararanasan, pagsubok, lalong napupurify. Lalo siyang napupurify. At lumalabas yung angking kagandahan ng buhay Kristiyano. Now, panghuli na maaari natin gawin sa ating bagong buhay, ay yung tamang pagtingin sa ating sarili ay pagbutihin natin. Self-esteem ang tawag po roon. Yung tama lang na tingin sa ating sarili. Ang iba kasi ang tingin nila sa sarili nila napakababa. Kaya nag-umpisa tayo doon sa katanungan na mayroon bang pagpapahalaga ang Diyos sa atin? Tayo ba'y mahalaga sa Kanya? And we concluded, we have studied that we are of great value. Kasi ang katapat po natin ay ang dugo ng Panginoong Hesus. Yan ang ibinayad niya sa atin. Kaya napakahalaga natin. No? So, ano ngayon ang dapat nating madama para sa ating sarili? Yung tama lang, yung pagpapahalaga ng Diyos para po sa atin. At in fact, kabaliktaran no? Parang kabalintunaan, paradox, yung tawag no? Na ang paraan upang tayo ay tumaas, kailangan muna nating bumaba. Na-realize niyo ba yon? Tulad ng isang runner, no? Isang tumatakbo sa marathon, no? Upang mabilis ang kanyang pagsimulang tumakbo, kailangan niya palang umatras. Tapos bubuhelo siya. Katulad din ng isang basketballista na para malakas o mataas ang kanyang paglundag, kinakailangan niya palang bumaba at kukuha lang pala siya ng buwelo at lulundag. So sa buhay natin, Kristiyano, para tayo ay umangat, gayahin natin ang Panginoong Hesus na siya nasa anyong Diyos, ayon sa Pilipos 2:3-9, na siya bagamat nasa anyong Diyos
ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. So the way to greatness ng Panginoong Hesus, dati siyang naroon sa langit at siya ay bumaba. Naging tao, nag-anyong alipin. At nang nasumpungan sa anyong alipin, nagpakababa sa kanyang sarili hanggang doon sa kamatayan sa cross. Pero ito ay sa ikadadakila niya. So when we humble ourselves to Christ, our self-esteem will also grow. Sa ating pagpapakumbaba, katulad ng Panginoong Hesus, ay lumalaki, tumataas ang ating pagtingin sa ating sarili. Si Judas, ang baba ng tingin niya sa kanyang sarili. Anong tingin niya sa kanyang sarili? Taksil. Taksil, di ba? He came to realization na bininta niya yung kanyang Panginoon. At ang presyo ay 30 piraso ng pilak. It's a price of a slave. Oo, presyo ng alipin lang yung bayad niya. At sa kanyang realization, nalungkot siya, At ang baba lang tingin niya sa kanyang sarili, ang desisyon niya, kitilin ang sariling buhay, nagbigti. Well, si Pedro, ganoon din. Bumaba rin ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili nung ipagkailan niya ang Panginoong Hesus. At na-realize niya ito, at siya naman ay nalungkot. At ang lungkot niya ay nagdala sa kanyang pagpapasya na baguhin niya ang kanyang ginawa. Yun ang kaibahan niya kay Judas. Si Judas walang idea ng pagbabago. Nalungkot siya, hanggang doon siya, ang solusyon niya ay patayin ng kanyang sarili. Si Pedro, nalungkot siya, pero naisip niya baguhin ang takbo ng buhay niya. Nagsisi siya at mula noon, di na niya ginawa inulit ang pagkakaila sa Panginoon niya. So, not only that he accepted God's forgiveness, but he also forgave himself. Pinatawad din niya ang kanyang sarili. May mga tao kasi na hingi ng patawad. Minsan ka lang humingi ng patawad sa Diyos, mapatawad ka na basta ito ay taos-puso. Pero habang ang tao ay humihingi ng tawad sa Diyos, siya pala hindi niya napapatawad ang kanyang sarili. Ang tagal na nang ginawa niyang kasalanan noon pa. Pero hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya at hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang sarili. Mali yun. Kaya mababa ang tingin sa kanyang sarili. Ang sinasabi natin, ang maunawaan natin, once na napatawad ng Diyos ang kasalanan mo, patawarin mo ang sarili mo, well, magiging tama ang iyong paningin sa iyong sarili. So when we do use the temptation to show that individual love, individual na pag-ibig, instead of giving in to the temptation, our self-esteem will increase. Tumataas yung ating pagtingin sa ating sarili. Our self-esteem will also grow by knowing that we have confessed and repented of our sins, just as Simon Peter did after denying Jesus. Again, our self-esteem takes a leap, lumulundag, when we accept that God has set us apart and purified us to be His own possession. At alam natin na tayo ay nagbibigay halaga sa kanyang kaharian at sa kanyang katuwiran. So kapag inisip natin yon, sinusunod natin ang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ginagawa natin ito, so ang ating self-esteem mataas. And finally, alam natin na tayo yung pinili ng Diyos upang ibahagi ang kanyang ebanghelyo, at realizing that we are commissioned to do the greatest work. Well, mataas ang ating pagtingin sa ating sarili at hindi yung napakababa. We have a mission. So mga kapatid, dapat maging tama ang ating pagtingin sa ating sarili. So in conclusion, when we accept that we are made by God and are of great value to Him, we have to decide what we will do with Jesus and how we will live our lives. Kailangan nang magdesisyon, mga kapatid, mga kaibigan. Anong ating gagawin sa Panginoong Hesus? Ngayon at nalaman na natin na tayo pala ay may halaga sa kanyang harapan at napakahalaga tayo, we are of great value. Ano ang ating gagawin sa Panginoong Hesus? Paano natin ipapamuhay ang bagong buhay? After we accept the Lord and have put Him in baptism, we can walk in newness of life.
Well, first of all, kapag hindi pa po kayo nababautismuhan ng tamang paraan at tamang dahilan, dapat po ay babautismuhan po kayo ayon sa katuruan ng Biblia. Kontakin niyo po kami kung hindi pa po ninyo nagagawa ito. At once na nabautismuhan po kayo sa tubig, kailangan maipabuhay po ninyo ang bagong buhay. The new life we are given enables us to have a life focus, guidelines for living, and a good feeling about ourselves and life. In fact, each person can know that like Paul, katulad ni Apostol Pablo, malalaman po ng bawat tao, for me to live is Christ. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. So, salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral na ito. Nawa nga po ay we came to a realization. No? Ano talaga ang dararapat natin gawin sa ating Panginoong Yesus. Tayo ay mamumuhay ng panibagong buhay, tayo ay lalago sa ating pananampalataya at magkaroon ng tamang pananaw sa ating mga sarili bilang mga anak ng Diyos. Magandang gabi at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat, Brother.